Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Napagbentahan ng 42 MSMEs at magsasaka sa Alabang Trade Fair ng Provincial Government ng Nueva Vizcaya umabot sa mahigit 11.8 million pesos. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dumano ni tinasuro 11.8 million pesos tinaglakwan nagiti micro, small and medium enterprises when MSMEs kan nagiti mannanon manipod Nueva Vizcaya itinaangi at trade fair iti Alabang Muntinlupa City. Ti trade fair anay sayang kat iti Setyembre 28 aging ga Oktubre 6 nga adaan tema trade fair ti umili appreciate unique traditions, heritage, entrepreneurship, natural wonders, talents, indigenous crafts and cultural diversity with no authentic Nueva Vizcaya kat nang tulong kadagiti patapulo kat duwa nga MSMEs mannalon kan industry players iti man ang i-showcase kadagiti produkto da kan maikonektar da kadagiti consumer kan institutional buyers ibirok dagiti exhibitors kat dumanon iti agarop 3 million pesos for booked 5 million pesos para iti cash sales kan nasurok 3.9 million pesos nga under negotiation. Tinaangay at trade fair kat flagship marketing initiative ti provincial government nga indauluan ni Governor Jose Gambito Karaman ti Department of Trade and Industry Nueva Vizcaya. Data dinamag manipod Tuguegarao City dati ng April sa Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, libo-libong turista inasahang matutunghayan ang Cordillera Festival of Festivals. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Manamnama manayunan ti bilang nagiti turista mga buya iti may katlong selebrasyon iti Cordillera Festival of Festivals into Oktubre 18 iti agda mga tawen. Dahito kapaset iti selebrasyon iti National Indigenous Month. Tinasong aktibidad ket pakipasetan nagiti nagdudu mga piyesta iti Cordillera kasi iti Kawayan Festival ti Abra, Sayam Festival ti Apayao, Adiway Festival ti Benguet, Panagbenga Festival ti Ciudad ti Baguio, Kulpi Ad Festival ti Fugao, Budong Festival ti Kalinga, Matagawan na Festival ti Tabuk City, ken lang ay Festival iti Mountain Province. Sigon kani Attorney Reynald Lacaden, Senior Tourism Operations Officer iti Department of Tourism Cordillera, panggap iti selebrasyon nga ipaamam mo iti publiko, dagiti dadumapaya kultura ken isang sangayan na piyesta iti rehiyon. Inayo na babaen iti daytoy kat may tandudo iti turismo iti rehiyon Cordillera. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pinakaunang permanent evacuation center sa bayan ng Daan Bantayan, Cebu na kumpleto na. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Aduna na unyay mas hamugaway nga kaistaran ang mga bakwit sa panahon sa kalamidad. Kinihuman na kumpleto na ang 11 permanent evacuation center sa lungsod sa Daan Bantayan sakop sa lalawigan sa Subo na nahimutang sa Barangay Paho. Ang mga proyekto ang ipunduhan sa buhatan sa Ako Bisaya Party List nagbalor og 38 milyones pesos. Aduna kini mga amenities ginaglakip sa activity area, kitchen, conjugal room, clinic, prayer room, toilet, bathroom, player room, mess hall, breastfeeding room, admin office o recreational room. Ang mga 1,400 square meters ng evacuation center kay turnover pa unya sa lokal nga kamhanan. Sa higayon nga kini mamahimong operational na, adunay luwas o komportable nga kapuy-an ang mga residente panahon nga adunay kalamidad. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo, groundbreaking ng itatayong Dairy Feed Center ng National Dairy Authority sa New Lucena, Iloilo, nakatakda sa Oktubre 28. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Kadugan sang unang adlaw sang National Dairy Summit 2024 sa Iloilo City, hiwaton sa Oktubre 28 ang groundbreaking para sa tukuron nga Dairy Feed Center sang National Dairy Authority sa New Lucena. Katuyuan sang proyekto nga pabaskugon ang dairy industry sang rehiyon bilang kabahin man sa mga estratehiya agon malabot ang target nga makaproduce sang 16,120 litro sang gatas pag-abot sang 2028. Ginabananaw man ang 12% nga pagsaka sang numero sa mga dairy animal. Nebuloan nga tion mangin operational ang center ginalauman makaproduce ang tonelada sang corn silage kag pelletized concentrate nga mangin available sa merkado kada pananaw nga mangin mas barato kung ikumpara sa mga commercial feeds. Magduwa sa feed center tukuron man sa 3 hektarya nga duta sang New Lucena Municipal Government ang Western Visayas Regional Office ang NDA Laboratorio kag Training Center. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 38th Kadayawan Festival sa Davao City pinarangalan bilang Best Cultural Festival para sa highly urbanized city sa bansa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Gipasidunggan ang ika-38th Kadayawan Festival sa siyudad sa Davao is Best Cultural Festival sa highly urbanized city sa nasod sa Association of Tourism Officers of the Philippines kon ATOP atol sa 2024 ATOP Pearl Awards. Ang tinuig nga ATOP Pearl Awards nag-ila sa mga outstanding individuals, organizations ug local government units tungod sa ilang bililhong kontribusyon sa kalambuan ug pagpromotar sa industriya sa turismo sa Pilipinas. Gitunol ang pasidungog atol sa 25th ATOP National Convention sa milabayng Huwebes, October 10, 2024 nga gihimo didto sa South Cotabato. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamonda Salia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan, biomass floating dryer na nagkakahalaga ng 450,000 pesos ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Caraga sa grupo ng mga magsasaka na nakatira sa floating community ng Agusan Marsh sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Pinaagi sa Timbahog Local Feed Formulation Program sa Department of Agriculture Caraga, malipayong gidawat sa Binusugan Integrated Farmers Association dito sa Barangay Sabang Gibong, Talakugon, Agusan del Sur ang usa ka biomass floating dryer nga nagkantidad og 450,000 pesos. Gamit kaayo ang biomass floating dryer sa mga nanimuyo sa Agusan Marsh o ang gibantog nga floating community sa Agusan del Sur kay mapadali ang pagpatahay sa makuhang janitor fish o water hyacinths nga mo'y igsasagol sa himuong bahog nga isupply ngadto sa mga poultry multiplier feeder farm sa Agusan del Sur. Doon na usay pataban ang Testa Caraga nga solar panel og may komite para sa libreng pagbansay sa piniling miyembro sa asosasyon aron sila makahibalo mo gamit sa biomass floating dryer og muluntad og dugay ang paggamit niini. Ang produkto doon na usab kapas mo produce og distilled water. Sigon pa ni Gemma Sofri, Timbahog focal person, mapahimuslan kinig maayo sa floating communities nga na nagpuyo sa Agusan Marsh. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.